Magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Kahit masama ang panahon, no? Maganda pa rin ang iminigay sa atin mga kapatid ng Panginoong Jesucristo na biyaya, no? Sa bawat isa sa atin. At ang pagbasa ngayon, nagbibigay po sa atin ng pagkakataon na pag-isipan po natin mga kapatid sa mga paraan na ang mabuting balita ay inihayag sa atin at paano nating tinanggap ang mabuting balita o ang salita ng Diyos. It's quite interesting ang sinabi ni Pablo na sa unang pagbasa na narinig po natin na ang kanyang pangangaral ng mabuting balita ay ibinigay o ipinahayag niya na mayroong matinding takot, no, at panginginig. Ngunit, ganun pa man, tinanggap ng mga taga-Korinto, no, bilang banal na mensahe. Okay? At kung tingnan naman natin si Jesus, no, ipinahayag niya ang kanyang mensahe, no, na mayroong kalakasan at mayroong autoridad. Ngunit anong ginawa ng kanyang bayan? No? Hindi nila tinanggap ang mga taong namumuhay sa Nazareth ay tinanggihan si Jesus at ang kanyang mga tinuturo. Hindi sila nakinig. No? So, ang sinasabi lang dito sa atin minsan, mga kapatid, ay ang salita ng Diyos ay inihatid sa atin sa pamamagitan ng isang simple at ordinaryong tao, mahina at matakutin, kagaya ni Pablo. Sa ibang pagkakataon naman, ibinabigay naman ang mabuting balita, no, ang salita ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng taong kilala, matalino at malakas na tao. So, anong ibig sabihin? Well, regardless of how it is proclaimed to us, ang mahalaga ay paano po natin, mga kapatid, tinatanggap ito. Naririnig natin ang mabuting balita. Yes, narinig po natin. Ngunit mayroon tayong choice or freedom of either rejecting it or humbly accepting it. Okay? So, hindi tayo magpili, mga kapatid. Minsan yan ang problema sa atin. Diba? Namimili tayo kung tinitingnan natin sa panlabas, no? Or sa kagalingan, kung sino ang nag-proclaim at doon tayo nakikinig. No? That's a danger. No? Napaka-danger yun, mga kapatid. Sana huwag natin tingnan kung sino ang nagbibigay ng mabuting balita. Malakas man siya, mahina man siya. Pero kung narinig natin na ito ay salita ng Diyos, then kailangan bukas palagi ang ating tainga. No? So, because it is a mystery, minsan hindi natin na-expect na yun pala, ang Diyos pala nagsasalita sa atin, sa tao na simple, sa tao na parang sa mundo ay walang-wala. Pero si Jesus pala yun. Diba? So ito ang mabuting paalaala po sa atin, ang mga pagbasa ngayon, na kailangan nating maging mabuting tagapagpakinig at mabuting tagasunod ng salita ng Diyos. Kailangan din natin talaga na maging mabuting tagapagpakinig ng mensahe ng Diyos na may kababaang loob upang maging totoo tayong tagasunod ni Jesus at upang maging instrumento po tayo ng Panginoon sa pagpapalaganap ng Kanyang mensahe sa iba. Ito ang misyon ng simbahan. Ito ang misyon po nating lahat. Amen.